hindi maging hadlang ang panahon sa ating pag-ibig sa Panginoon. At tuloy po natin ang ating pag-aaral, no? And kanina ay medyo na kinapos tayo ng oras, no? And ituloy natin ang ating pag-aaral kanina tungkol sa buhay ni Her. No, si Her po ay isang ordinaryong tao pero ginamit ng Panginoon. At balikan natin ang Exodus chapter 17. Exodus 17, no? Balikan natin. Basahin natin ulit, no? Para ituloy natin ang mensahe natin kaninang umaga. Ito na po ay part 2 ng ating message kaninang umaga. Ang sabi ng Exodus 17, 8 hanggang 13. Basahin po natin. Salita ng pagbabasa. At ako po ang una sa verse 8. No? Nakita na po natin, share po natin sa mga walang Bible. Ang King James Bible. Ang sabi ng verse 8, Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Joshua did as Moses said to him, and fought with Amalek, and Moses and Aaron and Hur went up into the top of the hill. And Moses' hands were heavy, and he took a stone and put under him. And he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hand, the one on the one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. Sige po, hanggang dyan po 13. Sige po. Tayo mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God for the passage that we read. Thank you for our great message this morning. And thank you, Lord, once again as we continue the blessing, Panginoon, from your word. Dalain ko, Panginoon, ikaw po magpapala sa mga talata naming nabasa muli. Ikaw po mag-expound ng salita at ma-apply po namin sa aming mga buhay. Katulad sa buhay ni Her, Panginoon, naging blessing po, Panginoon, sa gawain, Panginoon. Maraming salamat muli, Diyos, sa pagpapalang ito. Pagpalay mo po kami. I-bless mo po kami, Diyos. Higit sa lahat ang inyong mga salita. Maraming salamat. At Lord God, whatever accomplished tonight, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. And praise the Lord. Amen. And before anything else, I would like also to greet happy wedding anniversary kay JB at saka kay Giselle. Amen. And please continue to pray for them and his family. Pag-pray po natin sila na sila ay gamitin ng Diyos, no? To the region beyond. Amen. Kaya pag-pray po natin na sila ay gamitin ng Diyos to expand the kingdom of God somewhere in Cavite. Amen. Pag-pray po natin sila. Amen. And dito po sa ating binasa, na makita natin, God uses ordinary people. Amen. The ordinary people, but useful. Amen. Mamili na lang kayo ng title, ano? The kind of people God uses. Amen. Yan po ang mga tema ng ating mensahe ngayong umaga, ngayong hapon. Amen. Ito po, ay isang ordinaryong tao, ang pangalan ay Her, no? Na siya ay katuwang ni Moses sa gawain ng Panginoon. Siya po ay ordinaryong tao lang, sa ating pag-aaral kanina. At siya po ay taga-taas lamang ng kamay ni Moses. Amen. Simpleng gawain lang po, no? At ordinaryo lang po ang kanyang ministry, ang gawain, pero yan po ay malaking bagay sa gawain ng Panginoon. Amen. Naging tagumpay ang laban ni Joshua at mga Israelite laban sa Amalekites. Amen. Kung nandyan itaas ang kamay ni Moses na may tungkod, ng tungkod na yan ay simbolo ng kapangyarihan. Simbolo ng kadakilaan ng Diyos. Simbolo ng milagro ng Diyos. Amen. Sa buhay, na mamanampalataya, no? Kaya po, mga kapatid, no?
Kaya the God of Moses, the God of Aaron, the God of Joshua, the God of Har, is the same God that we are serving tonight. The same God that we worship today. Amen. Kaya makita natin on the top of the mountain, doon po sila, kapatid. Alam mo naman, sa taas ng bundok, nandoon ang init, nandoon ang inconvenient, pero nandoon sila, he stayed serving the Lord. Amen. Her stayed up his hand. Patuloy na tinataas ni Aaron, ni Her, ang kamay ni Moses doon, kapatid. Dahil makita natin, si Moses ay matanda na. Amen. His hands are heavy. Oh, may karamdaman na, may edad na. Si Moses, senior na. Nandoon na, nawala na siya ng lakas. Nandoon na yung panghihina. Nandoon na yung karamdaman. Pero nandyan pa rin si Moses, kapatid. So, salamat. Mayroon mga taong sa likod ni Moses, no, na umalalay sa leadership ni Moses. Nandyan po si Aaron saka si Her. Amen? Pero ito makita natin, no? Nag-focus muna tayo kay Her. Amen? Kasi si Her ay isang ordinaryong tao. Amen? Si Her ay anak po ito ni Caleb. No? Si Her. Amen? Pero ordinaryong tao lang siya. Hindi po siya priest. Hindi po siya pastor. Hindi po sa minister. O hindi po sa leader ng gawain ng Diyos. Pero siya ay isang ordinaryong tao na ginagamit ng Diyos. Ordinary people, but useful. Amen. Maybe si Her ay hindi pinapansin. No? Nandiyan lang siya nakaupo sa isang tabi. Pero makita natin, kapatid, oo, ay mayroon siyang napakalagang gawain. Amen. He encouraged the encourager. What a blessing, amen. No? You are an encourager of the man of God. Amen. Ikaw po ang encourager, no? Kay Moses, ito po si Her, kapatid. At makita natin, kapatid, makita natin kanina, siya ay ginamit ng Diyos. Siya ay ordinary people of God. Sa number 1 natin kanina, sino siya? Insignificant people. Hindi po siya kilala. Hindi po sa leader. Wala siyang tungkulin, kapatid. No? Pero katuwang siya ng pastor, katuwang siya ng gawain ng Panginoon. Amen? Ordinaryo lang siya. Pero makita natin, ay siya ay ginagamit ng Panginoon. No? Yan po ang insignificant. Amen. Anong word na insignificant? No? A person of no importance or influence. Isang tao na hindi importante. Amen. Hindi mahalaga. Oo, ordinaryo. Walang impluwensya. Oo. Wala siyang impluwensya. Amen. Hindi, yung pangalan niya, hindi mo mababasa sa tarpaulin. Honorable Her. Amen. Walang ganyan. Amen. Pero makita natin, kapatid, no? He is not a leader, he is not an influence man, but a help and supporter of the ministry. Insignificant people. Pero siya ay ginamit ng Panginoon. Pangalawa, siya ay involved sa gawain ng Panginoon. Amen. To be involved, to be a part of the ministry is a great blessing. Amen. Nandyan siya, kapatid. Hindi siya warrior, hindi siya fighter, hindi siya general, no? Hindi siya captain katulad ni Joshua na leader ng mga soldier. Hindi siya katulad ni Aaron na siya ay priest, siya ay pastor, kapatid. Pero siya ay involved. Siya ay kabahagi ng gawain ng Diyos. Napakatid, makita natin, kapatid. Ordinaryo ka lang, pero nag-involve ka palagi sa gawain ng Diyos. What a great blessing. Oh. You cannot do everything, but you can do something for the glory of God. Amen? You cannot do big things, but you can share little things for the work of God. Yan po ang involvement, no?
always involved in the ministry. Yan po si her, kapatid. No? Siya lang po ay nag-assist. Amen? No? Siya ay nag-assist sa man of God. Amen? Kaya kung ito nag-assist lang, ay lalo na kung ikaw ay nasa ministry. Amen? Nasa ikaw ay nilagay ng Diyos naging choir, ikaw ay naging usher, ikaw ay preacher, ikaw ay pianist, ikaw ay guitarist, ikaw ay choir director, Sunday school teacher. Praise the Lord! Nilagay ka ng Diyos dyan. Oh, salamat, pagbutihin na natin yan, kapatid. Kasi marami ang mga kapatid na wala silang ministry, nag-a-assist lang. Pero sila rin ay katuwang ng gawain ng Panginoon. Amen? Yung mga, ikaw ay uma-attend faithfully, you come on the church on time, you are a great blessing. Amen? Great blessing ka. Ikaw ay nanalangin sa gawain ng Diyos, what a great blessing. Amen? Oh, salamat sa Diyos, no? And every activity, nandito ka sa gawain ng Panginoon. Amen? No? Blessing po yan, kapatid, na ikaw ay involved sa gawain ng Panginoon. Amen? Kanina sinabi ko, maraming mga estudyante involved sa school, involved sa curricular activities. Lahat ng activities sa eskwelahan, nandyan involved. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, walang involvement, kapatid. Amen? No. Monday to Friday, nandoon ka sa school. Involved ka. Sunday, isang araw lang, 2 oras lang, ay hindi pa natin kayang mag-involve sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya your presence, ay yan po ay blessing na ng Panginoon. Amen. So, kanina, involved in the ministry. Number 3, dito na po tayo sa part 2, no? Na si her, kapatid, ay hindi natin sila mapansin. Amen. So, sa una, dito ulit, sa part 2, no? Si her ay isang invisible people. Invisible people. Amen. Hindi sila mapapansin. Amen. Marahil hindi pa ito kinakamayan. Amen. Hindi pa ito kinakausap. No? Hindi mo ito mapapansin. Si her, diyan lang po siya sa tabi ni Moses. Maybe si Moses sikat, si her si Aaron ay priest, bakilala ito. Pero si her, walang pangalan. Amen. Sa tabi lang siya ni Moses. So, he is invisible. Hindi mapansin. Hindi makita ang kanyang ginagawa. But a great supporter. A great help. He assessed the man of God. He encouraged the man of God to lift up his hand. When his hands is heavy. When he was discouraged, nandyan po si her, kapatid. No, siguro, sabi niya, Moses, sige na, malapit. Sige na, 3:00 na ng hapon. Malapit na lang, Moses. Oo. Na, bumabagsak na ang kamay ni Moses. Sige lang, nag-encourage itong si her. Sige lang, Moses, sige lang, may laban pa. Sige lang, tuloy ka lang. Amen. Siya ay invisible people in the church. Amen. Gumagawa siya kahit walang nakakita. Amen. No. Hindi siya gumagawa, no, para magpasikat. Amen. Nandyan siya gumagawa. Not to please men, but to please God. Amen. Tingnan natin sa Colossians 3:22. Colossians 3:22. Tayo'y gumagawa para mapigyan natin ng kapurihan ang Diyos. Colossians 3:22. I-review lang natin ito. Alam ko, familiar verse na sa inyo to. Colossians 3:22. Servants, obey in all things your master, according to the flesh, not with eye service as men pleasure, but in singleness of heart, fearing God. Amen. Makita natin, not with eye service. Ito po si her. Amen. Hindi siya naglilingkod sa gawain ng Diyos to please men.
para magpasikat siya, para makilala siya, para magkaroon siya ng impluensya sa gawain ng Diyos. Hindi ganon ang kanya, na kaya gumagawa siya, kapatid, sa gawain ng Diyos to assess the Moses para not to please men, but to please God. Invisible. Hindi natin mapansin ang kanyang ginagawa. Pero malaking bagay ang kanyang ginagawa, kapatid. Naging tagumpay ang bayan ng Israelite, ang Israel, no, sa gawain ni Hur at saka ni Aaron, kapatid. They assess the man of God. They encourage the man of God. They lift up the hands of the man of God. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no? Nagtatrabaho siya, kapatid, no? To please God, not to please men. Amen? Kasi maraming mga tao gumagawa pag mayroong nakakita. Amen? Masipag pag maraming nakakita. Amen? Pero to si Hur, gumagawa. Kahit walang audience, gumagawa siya sa gawain ng Diyos. Amen? Kahit hindi siya pinapalakpakan. Amen? No? Invisible people. Ay makita natin, malaki ang kanyang ginagawa. No? Hindi natin makikita. Maraming mga gawain na hindi natin nakikita, hindi natin napapansin, pero yan ay malaking gawain sa harapan ng Diyos. Amen. Masaya silang gumagawa sa Panginoon. Masaya nilang ginagawa dahil ginagawa nila yan para sa Panginoon. Amen. But in singleness of heart. Amen. Nasa puso ang paggawa ng gawain ng Panginoon. Kaya kahit hindi ka napapansin, amen, maraming gawain hindi napapansin. Katulad ng paglilinis ng CR. Walang nagpapalakpak sa iyo dyan, amen. And praise the Lord, brother, naglilinis ka. Praise the Lord. Iba ka, brother. Walang ganon. Amen. Wala pa nga magkamay sa iyo eh. Kalilinis mo lang ang lodoro eh. Amen. Walang nagpapalakpak sa iyo dyan, amen. Oo. No, katulad ng mga naglilinis ng nagugas ng pinggan, wala nagpapalakpak diyan. Amen. No, nagliligpit ng mga baso, mga pinggan, walang pumapalakpak sa iyo diyan. Amen. No. Invisible. Pero useful ka. Hindi napapansin ang iyong gawain. Amen. Invisible. Pero kapatid, makita natin tayo ay ginagamit ng Diyos. Amen? No. Ginagamit tayo ng Diyos. Oo. Isalamat sa Diyos. Amen. May mga tao, kapatid, na invisible. Amen. Salamat. Amen. No. Pag Sabado, naglilinis dito ng mga deuterium, nagpe-prepare. Salamat. Amen. May naglilinis, may nagpupunas, may nagwawalis, may nag-aayos ng upuan, may naglalagay ng sungbok. Amen. Praise the Lord for that. Amen. Salamat. Oo, nakakatuwa pa nga. May mga senior, kapatid, naglilinis, nagpupunas, naglalagay ng sungbok, nag-aayos ng upuan. And praise the Lord for that. You are invisible, but useful. Hindi ka napapansin. Amen. Oo. Hindi ka kakamayan. Amen. Walang magpasalamat sa iyo, walang mag-appreciate sa iyo, pero salamat, ginagawa natin yan. Do it heartily for the Lord. Oo. Whatsoever you do it heartily as to the Lord, not to men. Ginagawa natin yan, hindi para kanino man, hindi kung sino man ang upo dyan, pero ginagawa natin yan para sa Panginoon. Amen. Makita natin, kapatid, yung mga upuan dyan ay napunasan na, nalinis na po ang lahat, kapatid. Nandyan na, nakahanda ng mga sungbok, kapatid. Kunin mo na lang ang sungbok, kapatid. Praise the Lord. May mga taong naghahanda niyan bago mag-service. They are invisible people. Pero useful sila, kapatid. Kagamit-gamit sa Panginoon. Masaya nilang ginagawa para sa Panginoon. Amen. It's a great ministry. Amen. No? May mga ginagawa, kapatid, na hindi natin napapansin, invisible. Amen. Katulad ng mga nagluluto, kapatid. Hindi niyo nakikita dyan. Wala pa akong nakita dyan na nagluluto, may nagpipicture at imamaydi si kapatid.
Amen, na nagluluto. Amen. Papawis na pawis na si kapatid. Wala man na nagpipicture at ipupost. Praise the Lord. Wala. Wala ka makita yung nakikita na lang natin, yung mga naka-Facebook, kumakain na sila, nagsisiyahan na sila, at ubos na ang pagkain. Pero nagluluto, wala. Oo. Pawis na. Naghahalo na ang pawis doon sa tinulang manok, kaya maasim-asim. Oo. Kaya salamat, invisible sila, kapatid. Pero ginagawa nila yan, kapatid, para sa Panginoon. Amen. No? Wala kang marinig sa kanila, kapatid. Amen. No? Sabi ng Philippians 2:14, diyan na sa kabila, Philippians 2:14. Do all things without murmuring and disputing. Amen. Do all things without murmuring. Amen. No. Yung gumagawa ka, tahimik lang, kasi ginagawa mo yan, hindi para sa tao. Wala kang disputing. Amen. Oh, hindi ka nainis, hindi ka nagagalit, hindi ka na high blood. Amen. Habang nagugas, ano ba to sila? Hindi marunong maghugas, hindi sila marunong magligpit. Marami ka ng salita. Amen. Ito si her, kapatid, tuloy-tuloy lang ang paggawa niya. Amen. Endo, kahit na masaya siyang ginagawa, naghugas ng pinggan, nagluluto, naglilinis, kapatid. Masaya siya sa gawain ng Diyos. Bakit? Hindi niya yung ginagawa para sa atin, para sa tao. Ginagawa niya yan para sa Panginoon. Amen. Ginagawa niya sa Panginoon. Kaya invisible. Tahimik lang siya. Amen. Oo. Nandyan siya. Pag nakita niya, maraming baso, maraming pinggan, nakakalat dyan, kukunin niya yan at hugasan. At masaya niyang ginagawa ang Panginoon. Ginagawa niya para sa Panginoon. Yang mga taong invisible, hindi natin sila napapansin. Hindi natin sila nakikita. Oo. Pero, mga kapatid, malaking tulong sila sa gawain ng Panginoon. Isipin mo kung walang nag-aayos ng upuan ng auditorium, walang naglilinis ng pulpito, walang naglilinis ng upuan, kapatid. Ano ang gagawin natin, kapatid? No? Pero praise the Lord, may mga taong invisible, kapatid, na hindi po sila na-recognize, hindi po sila na-appreciate, ay hindi sila nakatanggap ng certificate of recognition and appreciation, kapatid. Hindi po sila nakatanggap ng palakpak, kapatid. Pero salamat sa Diyos, sila'y gumagawa. Those are people invisible in the church, but doing the great work of God. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, gawin mo na ang the best. Anong sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10? Ecclesiastes 9:10. Gawin na natin ang the best. Amen. Whatever thy hand, find it to do. Amen. Wala kang ministry, maghanap ka. Ano ang pwede? Si her, kapatid. Hindi siya warrior, hindi siya fighter, hindi siya soldier, hindi siya pastor, hindi siya leader katulad ni Moses, pero siya nag-assess, kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, whatsoever thy hand, find it to do. Saan kaya ako pwede? Ito, bakante ang kamay na kaliwa. Dito ako pwede. Ako ang mag-angat ng kamay ni Moses. Amen. Kaya do it with all thy might. Gawin nyo nang the best. Amen. No? There is no work nor device in the grave. Hindi na natin magawa yan, kapatid. Pag ikaw ay may sakit na, kung ikaw ay may karamdaman na, hindi mo na magawa yan sa Panginoon. Kaya abang ikaw ay may lakas, habang ikaw ay may pagkakataon pa, do it! Do it. Do your best. Do it with all thy might, sabi ni Solomon. Gawin mo na ang the best. Amen. Gawin mo na ang the best. Hindi mo na magawa yan pag ikaw ay may karamdaman na. Itong linggo, kapatid, 2 ang nabisita ko. Yung isa, dying. Yung isa, maluba na rin, may cancer na rin. 2 na. Oo. Puro sila, laging malapit sila sa Diyos. Amen. Magtiwala ka lang sa Diyos. Nagaganyan lang sila. Umiiyak pa. Umiiyak sila. Salamat sa Panginoon. Puro pasalamat sa Panginoon. Amen. Kaya habang may lakas pa tayo, do it with all thy might. Amen. Gawin na natin the best. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 10. Saan ba yan? 1 Corinthians 10. Verse 31. Whatsoever ye eat
whatever you drink, no, do it for the glory of God. Do it for the glory of God. Lahat ng ating ginagawa is for all the glory of God. Amen. Pag nag-aawit, sing it at the top of your voice. Amen. Huwag ka nang mag-cellphone pa pag aawitin na. Sing it for the glory of God. Oo. Samantalahin mo na. Awitan na eh. Amen. Hindi ka pa umaawit. Amen. No. We serve the Lord for the glory of God. Amen. We share the gospel for the glory of God. Amen. We give to the Lord because we give glory to the Lord. All what we do is all for the glory of God. Amen. Kaya masaya ka. Kahit walang nakakita, kapatid, walang pumapansin sa'yo, hindi ka ma-offend. Amen. Hindi ka makita ng pastor, hindi ka makita ng kapatiran, walang nag-appreciate sa'yo. You do it your best because you do it for the glory of God. Not for men, but for God. Amen. Kaya kapatid, tanda natin, anuman ang ating pagpapagal, hindi yan makalimutan ng Diyos. Invisible ka man, walang nakakita diyan, kapatid. Pero tanda natin, lahat ng ginagawa natin, kita yan ng Diyos. Amen. Anong sabi ng Hebrews 6 verse 10? God is not unrighteous to forget your labor of love. No, tingnan natin. Hindi makalimutan ng Diyos yung ating pagpapagal na mayroong pag-ibig. Amen. Sabi diyan, God is not unrighteous to forget your labor, your work and labor of love. Yung work, iba yung work, iba yung labor. Amen. Yung work, may oras. Yung labor, walang oras. Yung work, pwede walang pawis. Yung labor, may pawis. Amen. Yung work, pwede walang sakripisyo. Pero yung labor, may sakripisyo. Yan po ang kaibahan. Ang sabi niya, which is have showed toward His name. Ginagawa natin yan dahil sa pangalan ng Panginoon. Amen. Hindi man kanino man. And in that you have ministered to the saints and do minister. Amen. Naglilingkod ka para sa kapatiran. Pinaglingkuran mo sila and do minister, kapatid. Yan po, kapatid. No? May reward yan, kapatid, sa Panginoon. Amen. May reward yan sa Panginoon. No? Na maglingkod tayo sa iba. Amen. No? Kaya yan ang promise ng Diyos, kapatid. Hindi yan makalimutan ng Diyos, kapatid. Kita yan ng Diyos ang lahat, kapatid. Yung invisible na gawain ng Panginoon, nakita ng Diyos yan, kapatid. And God will reward our faithfulness. Amen. God will reward. In 2 Corinthians 5 verse 10. 2 Corinthians 5:10. Lahat po tayo magbigay sulit sa Diyos. Tandaan po natin yan, kapatid. Kaya ginagawa natin yan sa Panginoon. Kahit walang nakakita. Kita ng Diyos. At ang bawat isa magbigay sulit sa Panginoon. 2 Corinthians 5 verse 10. Ang sabi diyan, wherefore we labor that, whether present or absent, we may be accepted of Him, for we must all appear in the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Amen? Magbigay sulit tayo sa Diyos. Amen? Bawat isa, tayo ay isang araw haharap sa hukuman ng Diyos doon sa judgment seat of Christ. Amen? No? Hindi tayo hatulan patungo sa impyerno, hatulan tayo sa ating mga gawa. Ano man ang ating ginagawa para sa Panginoon, yan man ay mabuti, yan ay masama, kapatid, no? Lahat ng ginawa natin, kapatid, no? Mayroon yan gantimpala mula sa Diyos. Amen? Kaya masarap pakinggan, kapatid, kung tayo gumagawa, kapatid, kahit walang nakakita. Oh, you are invisible people, but useful. At sabihin ng Diyos sa atin sa langit,
sa pagbibigay ng awarding doon sa awarding ceremony, ang sabihin ng Panginoon sa atin, well done, good and faithful servant. Amen. Yan po ang nais na maganda, no? Hindi natin makalimutan, kapatid, no? Kasi isang araw, mayroong rewarding sa langit, kapatid. Amen. Isipin mo, no? Habang may tribulation dito sa lupa, sa langit may awarding ceremony. Oo. Doon sa mga faithful serving the Lord, sila ay invisible, pero kapatid, sila ay useful, kapatid. Hindi nakikita ang ating ginagawa, pero kita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Galatians 6 verse 9, Galatians 6:9, ay huwag tayong maghinawa sa ating ginagawa. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. If we faint not, let us not be weary. Amen. Huwag kang magsawa. No. Huwag kang maghinawa sa paggawa ng gawain ng Diyos. Sa takdang panahon tayo mag-aani, kapatid, kung hindi po tayo magsasawa. Amen. What you sow, you reap. No? Kaya kapatid, ang sabi ng verse 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially to them who are household of faith. Amen. Kaya gawin na natin habang mayroong pang pagkakataon, kapatid, na pwede ka pang gamitin ng Diyos. Ay gawin mo na ang pinapagawa ng Diyos, especially in the household of faith. Amen. Ang household of faith, ang gawain ng Diyos. Amen. Doon natin, kapatid, no? Magpatuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. Let us not be weary. Kahit hindi tayo pinapansin, walang nakakita sa ating gawain. Kita yan ng Diyos, kapatid. Amen. Mayroon siyang gantimpala sa mga tapat na lingkod ng Diyos. At sabi niya, well done, good and faithful servant. Ay kung wala kang ginagawa, anong sabi ng Panginoon? The wicked and slothful servant. Slothful, amen? Ano ba slothful? Tamad tayong manggagawa. Amen. Yan nakakalungkot. Wala tayong reward sa langit, kapatid. Kaya samantalayin natin ang opportunity, kapatid. Invisible people, but useful. So number two, na example kay her, kapatid, na siya ay isang ordinaryong tao. Siya ay ideal people. Ideal people. Siya ay mayroong magandang halimbawa. Ang buhay ni her ay isa siyang halimbawa. Kaya nakasulat sa Biblia, bagamat ilang-ilan lang ang pangalan niya sa Biblia, ang pangalang her. Pero, kapatid, makita natin, siya ay mayroong magandang halimbawa, kapatid. No? Ang kanyang ginawa, kapatid, maliit na bagay lang ang kanyang ginawa, kapatid. He assessed the man of God, kapatid. Pero makita natin, siya ay magandang halimbawa, siya ay magandang huwaran, kapatid. A great example. Amen? Example, kaya dapat katulad tayo ni her. Sana maging marami pang katulad ni her sa gawain ng Diyos, na maging example tayo sa gawain ng Panginoon. Anong sabi ng 1 Timothy 4:12? Let no man despise the youth, but be thou example of believers. Amen? Be example in believers. Amen? Maging maganda tayong halimbawa, lalo na sa mga mananampalataya. Amen? The believers. In what? In word. No. In word. In word. Salita ng Diyos. Amen? Maging example tayo. In word. No. Ano ibig sabihin ng word? The word of God. Dapat makita sa buhay natin ang salita ng Diyos. Dapat ang salita ng Diyos na ating narinig, ma-apply natin sa ating buhay. Yan po, kapatid. Kasalamat ang salita ng Diyos ay pure word of God. King James Bible. Amen.
Dapat ang buhay ng Kristiyano ay King James Bible. Amen. Nakakalungkot, ang Biblia natin ay King James, pero ang buhay natin ay NIV. Amen. Walang sigla. Amen. Ang ating paglilingkod sa Diyos, ibang NIV, walang buhay, walang dugo. Maraming Kristiyano naglilingkod, walang dugo, anemic ang paglilingkod. Hindi enthusiastic. Amen. Alam mo, mayroon kaming lesson sa police, be enthusiastic. Maging aktibo ka. Maging masigla ka sa paglilingkod. Amen. Sila paglilingkod sa bayan. Tayo paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya yan po, be example in word. Amen. Makita ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ang tao, kapatid, hindi ang nagbabasa ng Biblia. Amen. Pero ang tao, nagbabasa ng buhay ng Kristiyano. Ano ba itong taong ito? Bakit ganyan siya magsuot? Ito ba ay Kristiyano o hindi? Kapatid, nakikita yan sa ating buhay. Kaya be daw example in word, in conversation. In conversation. Ano ibig sabihin ng conversation? Oo. Sa Greek word, anastrope. Ang meaning ng anastrope sa English, the whole conduct of life. The whole conduct of life. Amen? Yung buong buhay mo, yan po ang conversation. Amen? No, you are living holy life both in private and public. Amen. Kahit saan ka, you are living holy life. Makita, alam nila na ikaw ay Kristiyano in your private life. Amen. Kung private life ba, pag walang taong nakakita, ikaw ba ay isang Kristiyano pa? Amen. Kung may in public, ikaw ba ay Kristiyano? Amen. Christian ka pag Sunday. How about Monday, Saturday, Sunday, Tuesday, Wednesday? Kristiyano ka pa kaya, kapatid? Yan po ang conversation. Be thou example in conversation. The whole conduct of life. Ang buong buhay mo, ikaw ay Kristiyano. Kahit saan ka, Kristiyano. Ang suot mo, Kristiyano. Amen. Hindi ka lang nagsusuot pang simbahan, kundi nagsusuot ka, kahit saan ka pupunta, kita ka, alam nila, sa suot pa lang, Kristiyano ka. Amen. Hindi yung paglabas pa lang ng church, amen. Oo, dito ka pa lang ay nawawala ng pagka-Kristiyano mo. Amen. Napapalit ka na kaagad. Hindi ganon, kapatid. Lalo na kung sa labas ka. Amen. Kaya ang Kristiyano, kapatid, ay hindi lang araw ng Sunday. Ang buhay Kristiyano, magmula Monday hanggang Saturday, Kristiyano ka pa rin, kapatid. Amen. Oo. Hindi dapat dalawa ang mukha natin. Amen. Na pag Sunday ay mukhang diwata ka. Amen. Kilala ka. Pero pagka Lunes ka na, Martes ka na, hindi ka na mukhang diwata. Mukhang engkanto ka na. Amen. Amen. Nakarelate yung iba dyan. Amen. Nanonood yata kayo. Amen. Oh. Pero kapatid, no, hindi dapat tayo magbabago. Kristiyano ka. Amen. Kasi maraming Kristiyano, pag nakapera na, parang hindi na Kristiyano ang buhay. Amen. Yan dapat makita sa buhay natin, kapatid. In word, in conversation, in charity. In charity, ama, mahirap itong charity. Matyaga ka, may maganda kang kalooban, yan po ang charity. Ano mo sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 4, at nandoon ang meaning ng charity. O, matyaga, may magandang loob, hindi naiinggit, hindi mapagmataas, hindi mayabang. Yan po ang charity. Dapat makita sa ating buhay, kapatid, na marunong tayo magpakumbaba, kapatid. Hindi tayo magyabang. Amen? Yan sabi ko kanina. Sabi ng awiting kanina, "Loves thou me more than this?" Mahal mo pa rin ang Panginoon pag ikaw ay may isda na, pag ikaw ay may trabaho na, ganun pa rin.
ang kilos mo, Kristiyano ka pa rin. Oo, hindi ka pagmataas. Amen. Oo, hindi ka mukhang bossing na. Amen. Parang ikaw na ang may-ari ng kumpanya. Oo, hindi ganun kapatid. Learn to be humble. No. We must be clothed in humility. No. He gave it grace to the humble. God resisted the proud and gave it grace to the humble. Amen? Kaya magpakumbaba lang tayo, kapatid. In spirit. Ba, ganda rin yun, ano? Be example in spirit. Amen? Anong spirit? You must be filled with the Holy Spirit. Puspos ka ng banal na espiritu. Amen? Mahirap kaya kasama yung may ibang espiritu. Alam ba, kapatid, pag mayroong kasama kang ibang espiritu, naiba yung atmosphere. Amen. Maramdaman ninyo pag may ibang espiritu. Pag gaganyan, in Jesus' name na. Amen. Oh. Iba eh. Iba yung pakiramdam mo. Amen. Hindi kayo nagkakasundo. Amen. Kaya dapat, kapatid, mayroon tayong maayos na espiritu, kapatid. You must be filled with the Holy Spirit. Amen. Yan po, mapuspos ka ng banal na espiritu. No? Faith. Faith. Dapat makita sa atin na tayo ay faithful sa gawain ng Panginoon. We must be example in faith. Magtiwala ka lang sa Diyos. Sa panahon na may problema, have faith in God. Amen. Sa panahon ng kasaganahan, have faith in God. Sa panahon na maayos ang kalusugan mo, have faith in God. Lalo na pag sa panahon na may karamdaman ka, have faith in God. Amen. Kaya hindi tayo nakipag-compromise. No? Be example in purity. Amen? Purity. Amen. Hindi tayo nakipag-compromise sa sanlibutan. Hindi tayo nakipagkaibigan. Hindi tayo nakipagbarkada sa mga unsaved kapatid. No? Purity. We must have purity sa ating mga kasuotan. Lalo na sa mga babae. Dapat maayos ang ating pananamit. Amen? Oo. Maayos ang pananamit. Maging sa kalalakihan, kapatid. Aba, malaman nila, preacher ka. Amen. No. Nung one time, speaker ako doon sa Iloilo, sumakay ko ng taxi. Sabi mo ko sa church, Christian Bible Baptist Church. Ang sabi ng driver, pastor po kayo? Amen. Alam niya, pastor ako. Amen. Sa necktie pa lang, alam niya na, pastor ako. No. Kaya atid mo ko doon sa may katulad ng ganito. Inatid niya ko doon sa La Paz Christian Bible Baptist Church. Alam niya ang simbahan na aking pupuntahan. Amen. Praise the Lord. Dapat sa damit pa lang, sa tindig pa lang, kita ka na ikaw ay preacher ng gospel. Amen. Sa pananamit pa lang, lalo na sa mga babae, praise the Lord, you must have a modest apparel. Amen. No. Maraming magandang damit, maraming mga mamahaling damit, pero hindi tamang pananamit. Amen. Yan ang damit ng mga magaganda. Okay yan. Oo. Gusto yan ng sanlibutan, pero hindi yan gusto ng Diyos. Doon tayo, kapatid, sa pananamit na may purity, na gusto ng Diyos, natutuwa ang Diyos, hindi natutuwa ang diablo. Amen. Kaya kapatid, salamat. Be thou example. Ito po si her, ideal people of God. Amen. Siya ay magandang halimbawa, kapatid, sa gawain ng Panginoon. Amen. And number three. Number three. No, wala pa ko na 40 minutes. You know. Number three, kanina, number one, invisible. Number two, ideal people. To number three, investor people. Si her, kapatid, hindi naginayang mag-invest sa gawain ng Panginoon. Anong in-invest niya? He invests his time to work with Moses. He lift up the hand of Moses till the sun going down. Magdamag. Hanggang tawag yan, lumubog ang araw. Nandyan siya, hindi niya iniwan si Moses. Amen. Investor in the work of God.
Amen. Hindi siya naghinayang, no, ng kanyang panahon. Amen. Alam mo ang paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo nagsasayang ng panahon. Amen. Sa mga taong unsaved, sa kanila sayang ang ginagawa natin. Sa atin, gawain ng Panginoon, hindi sayang. Your labor is not in vain in the Lord. Amen. Whatever you invest, your time, your talent, kapatid, hindi yan sayang sa gawain ng Panginoon. Amen. Si Her, taga-assist lang kay Moses. Makita natin, hindi siya naginayang magtrabaho sa gawain ng Diyos maghapon. Amen, maghapon. No, nandyan, kapatid. Nagle-labor siya doon kay Moses. Oo. Hindi siya natakot mag-invest. Amen. Ng kanyang oras. Amen. No? Yan po, kapatid, huwag tayong matakot mag-invest sa gawain ng Panginoon. Amen. Hindi yan masasayang, kapatid, ang pag-investment natin sa Panginoon. Amen. Yung oras, kapatid, hindi yan sayang, kapatid. No? Yung Sunday ay para na yan sa Panginoon. Kaya, rain or shine, you must be in the house of God. Amen. Kasi investor ka ng gawain ng Panginoon. Walang nasasayang na oras sa Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. No? Salamat sa Diyos na nandito ka every Sunday. Amen. Praise the Lord. Kasi bakit? Ayun, pag sa trabaho ka, nandoon ka rin pag Lunes, Martes, Miyerkules. 5 araw, 6 na araw, doon ka sa trabaho, maaga ka pang gumising, alas 5 ay nakahanda ka na, kapatid, ay sa church, alas 10 na, wala ka pa rin, alas 12 na, wala ka pa rin. Amen. Kaya investor tayo sa gawain ng Panginoon. Investor are generous in giving. Amen. Kaya salamat, kapatid. Sipin mo yan, kung walang nag-invest sa gawain ng Panginoon, wala tayong property na katulad na ganito. Wala tayong building kung hindi tayo nagsimula. Naka 1 year na tayo, no? No, nakita ko sa Facebook, May 12, nagpipray pa lang tayo. No, pinagpipray pa lang natin, walang bubong. And praise the Lord. No, May na ngayon, 26 na, 1 year na. Praise the Lord. At least nagagamit na natin ang ating building. No, kahit hindi pa natapos. And praise the Lord for that. Amen. Dahil may mga taong nag-invest, hindi natatakot mag-invest sa gawain ng Panginoon. Amen. Nagbigay sa gawain ng Panginoon. Amen. Mga konti lang, kapatid, ay malaking blessing na yan sa Panginoon. Amen. Yung ginawa ni Her, hindi naman ganun kalaki yan. Pero nandyan, sinulat ng Panginoon. No? Sinulat ni Moses, kapatid. Tingnan natin sa Matthew 10:42. Kaya wag nating litin yung mga ginagawa natin sa gawain ng Panginoon. Oo. Walang maliit, malaki sa gawain ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Matthew 10:42. And whosoever, sabi ng Panginoon, shall give to drink unto one of the little ones a cup of cold water only in the name of the disciple, verily I say unto you, he shall no wise lose his reward. No? Cup of cold water. Doon lang sa maliliit, amen? Nagbigay ka lang ng investment. Makunting investment mo lang, ano? Dito nga, cup of water lang ang binigay mo. Sa children's ministry, natutuwa na ang Diyos. Sabi niya, you will never lose your reward. Amen. Hindi masasayang ang iyong investment sa gawain ng Panginoon. Yung mga batang yan, kapatid, hindi natin alam, kapatid, isa dyan, tawagin ng Diyos, maging pastor, maging preacher, maging missionary, maging choir member, maging Sunday school teacher, doon yan kukuha ang Panginoon, kapatid. Hindi kukuha ang Panginoon sa labas. Okay? Your investment is not in vain sa mga children's ministry. Salamat sa mga Sunday school teacher natin, kapatid, na nagtsatsaga sa pagtuturo, kapatid. Bagamat ang mga bata ay makulit, kapatid, pagtsagaan nyo lang yan, kapatid. Mayroong reward kayo sa Panginoon, kapatid. Isang basong tubig lang ang ibigay mo sa mga bata, kapatid, ay natutuwa ng Diyos. Lalo na, kapatid, nag-invest ka ng panahon, nag-invest ka ng money para sa gawain ng Panginoon.
Walang sayang dyan, kapatid. May reward. Ano man ang binigay natin sa Diyos, ano man ang ininvest natin sa Diyos, hindi yan masayang. Amen. May balik yan sa Panginoon. Amen. No, your investment is not in vain. Natandaan ninyo sa John chapter 6 verse 9, the lad, yung bata, no, yung bata na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Little boy. Amen. Makita natin, kapatid, no? Unknown boy. Hindi ito mayaman, pero nag-invest. Ano ang ininvest niya? 5 tinapay, 2 isda. Ininvest niya sa Panginoon. And what happened? Sabi, ininvest niya sa Panginoon. His little investment. God performed His miracle to His investment. Amen. If you give our little to the Lord, God will multiply and multiply. Amen. And what happened, kapatid? No, sabi ni Guy ng bata, ininvest ng bata sa Panginoon. Amen. No, multitudes of people filled. Amen. Nabusog, kapatid. Kaya kapatid, ang investment natin, no, sa gawain ng Panginoon, hindi yan sayang. Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga disciples, gather the fragments. Amen. Oh, gather the fragments, yung mga sobra. Amen. Inipon, 12 baskets. Amen. Dalhin niyo yan sa bata. Padala mo yan doon sa nanay. Yan po ang reward ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, ang reward ng Diyos, we cannot outgive God. The boy gave 5 loaves plus 2 pieces equals 7. 7 lang. Anong binalik ng Diyos? 12 baskets. Baskets ang binigay ng Diyos. Filled. 12 baskets. Puno, kapatid. Kaya pa, salamat sa Panginoon. Ibig sabihin, our investment is not in vain. God will reward our investment. Be investor like her. Huwag kang maginayang. Magbigay sa gawain ng Panginoon, kapatid. Huwag bigay sa building project natin, kapatid. Hindi natin alam, kapatid, kung sino pa ang maligtas dito sa gawain ng Diyos, kapatid. Kung tayo magpatuloy, mag-invest sa gawain ng Panginoon, magpatuloy tayo mag-invest ng panahon to share the gospel. We don't know, kapatid, kung sino ang maligtas at gamitin ng Diyos to turn upside down emos for Jesus Christ. Amen. Kaya kapatid, your investment is not in vain. Kahit hindi man ibalik ng Diyos yan. Oo. Pero hindi sayang. Amen. Natandaan natin, kapatid, yung babae sa Matthew 26 verse 7. Matthew 26 verse 7. A woman gave alabaster box. Very precious ointment. Now, hindi natin bubuksan Matthew 26 verse 7. Poured it on his head. Amen. Yung babae na nagbigay ng precious ointment. Sabi ng Bible scholars, 1 year salary, kapatid, binigay niya. At nag-react si Judas, sabi, what purpose is this waste? Anong klaseng paginayang, nagsayang ito? Naginayang si Judas, kapatid. Pero sa Panginoon, walang sayang. Amen? Hindi sayang ang ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen? No? Yung babae, hindi na nag-iisip kung ibabalik pa ng Panginoon. Basta nagbigay siya, kahit hindi ibabalik ng Panginoon. Nagbigay siya. Hindi dahil siya ay pagpalain ng Diyos. Nagbigay siya dahil mahal niya ang Panginoon. Naisip niya ang ginawa ng Diyos sa kanya na siya binago ng Diyos ang kanyang buhay. Amen. What a blessing, kapatid. Amen. Hindi na siya nag-isip. Iniisip niya, kulang pa ang kanyang binigay na 1 year salary para sa gawain ng Panginoon. Kulang pa. Amen. Oh, katulad ng isang kapatid, kapatid namin, dati doon sa Manila, anong sabi niya? Oh, nagbigay siya doon sa gawain ng Panginoon. Siya ay isang seaman. Oh, nung binigay niya kay pastor, sabi ni pastor, Brad, ang laki nito, Brad, binigay mo. Ang laki nito, Brad, nagulat si pastor eh. Ang laki. Oh.
Ordinaryong seaman lang siya. Pero nagbigay ng malaki sa gawain ng Panginoon. Ano sabi niya? Alam mo, pastor, konting bagay lang yan sa ginawa ng Diyos. Amen. Oh, konting bagay lang yan, pastor. Oo. Sa 10 buwan kong pagtatrabaho, hindi malang ako binigyan ng Diyos ng konting sakit. Binigyan niya ako ng malusog na pangatawan, kaya kumita ako, pastor, ng ganun. Oo. Siguro yung kanyang kita, mga 1 million. Oo. Sa 10 buwan. Sabi niya, pastor, konti lang. Yung aking sahod, pastor, konti lang. Binigyan ako ng Diyos ng sideline sa barko. Kaya kumita ako ng malaki. Binigyan ako ng Diyos ng wisdom. Amen. Isipin mo yan, kapatid, no? Si kapatid, binigyan ng Diyos ng sideline. Siya ang tagagupit ng mga kasama niya. Siya yung tagaligpit ng mga kwarto. Siya nag-aayos ng mga kwarto. Sideline. Kaya sabi niya, salamat sa Panginoon. Kaya nag-invest siya, sabi niya, hindi yan, pastor. Konti lang yan. Compare sa ginawa ng Diyos sa aking buhay. Amen? Kaya kapatid, mayroon kang malusog na pangatawan. Blessing na yan, kapatid. Wala kang sakit. Amen? No? Napunta kami sa ospital last Thursday. Sinamahan ko yung mga kapulisan. Mayroon silang kasama. Naku, lahat po ng kasalubong namin doon mula sa entrance, ang mga mukha ng mga tao, walang malang nakangiti. Puro malungkot, kapatid. Amen. Hindi sila malungkot, sakit pa. Sakit pa sa bulsa. Amen. Oo. And praise the Lord, malusog ka ngayon. Blessing na yan, kapatid. Amen. Kaya, huwag kang maginayang mag-invest sa Diyos. Amen. Oo. Maging tapat ka lang sa Panginoon. Ano yung blessing ng Diyos sa mga matapat na investor? Proverbs 3:2. Ayan. Dito na ako mag-end. Kasi umuulan na. Proverbs 3:2. Blessing ang ating investment. My son, forget not my law, verse 1. Let not thine heart keep my commandments. Sundin mo lang ang Diyos. Sundin mo lang. Ang sabi ng verse 2, length of days and long life and peace shall they add to thee. Length of days. Amen. Pabain ng Diyos ang iyong buhay. Long life. Dadagdagan niya. Amen. Pag investor ka sa gawain, alam mo ang Proverbs 3, ang pinag-usapan diyan ay investment. In Proverbs 3, hanggang 9 yan. Honor the Lord with our giving. Amen? Anong sabi niya? Days. Length of days. Amen? Bibigyan ka ng kalusugan. In verse 8, it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Amen? No? Health, kalusugan, kalakasan. Amen? Kaya ibigay natin ang the best sa Diyos. Kasi binibigyan ka ng Diyos ng kalakasan, kalusugan, no? Marrow to thy bones, may lakas ka pa para gamitin mo yan para sa gawain ng Panginoon. Amen. Huwag natin yan sayangin sa labas. Gamitin mo yan para sa Panginoon kasi ang Diyos ang nagbigay dyan. Amen. Gamitin mo rin sa Kanya by honoring Him, by investing Him, kapatid. Ito si Her nag-invest. Kunting bagay lang, pero hindi makalimutan ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, be investor in the work of God. Amen? Si Her, invisible people, but useful. Pangalawa, ideal people. Siya ay magandang halimbawa, maging magandang halimbawa tayo sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa mga kapatiran, kapatid. Isa yan, kapatid, na blessing sa atin na tayo ay isang ideal people of God. Tayo ay ehemplo, huwaran, kapatid, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. At tayo ay investor sa gawain ng Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God
your great message tonight. What a blessing, Panginoon. At ngayong gabi, Lord God, katulad kami, what we need, a man like her, Panginoon. Invisible people, ideal people, an investor people in the work of God. No? Insignificant people involved in the ministry. Habang tinutugtog at panyaya, if the Lord speak to you through this message, why not come in the altar and talk to God? Sige po. Nais ating magamit sa Panginoon. Oh. If we invest more souls to reach out in this place and to the region beyond. Marami tayong kaluluwa na maabot kung mag-invest kayo sa gawain ng Diyos. Kaya hindi sayang ang ating binigay, kapatid, sa gawain ng Panginoon. What we invest, it will convert to the souls saved. And that is our reward in heaven. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Saan man area ng mensahe nang usap ang Diyos sa iyo, sige po, pwede kang gamitin ng Diyos maging investor. Pwede ikaw isang invisible sa gawain ng Diyos pero gumagawa ka. Ikaw ay isang ideal katulad ni her na maging huwaran sa paglilingkod sa Diyos. Bakit hindi ka lumapit sa Diyos and make commitment? Lord, gawin mo akong ehemplo sa paglilingkod sa Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Don't go home without kneeling down and making decision to God to serve Him, to invest Him, to be an example ang ating buhay. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, mga Panginoon sa lahat. Thank you, God, for your great message, revival message tonight, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni her, Panginoon, na siya ay ideal example sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa invisible people but useful in the work of God. Siya ay investor sa gawain ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na ito na lumapit sa inyo, Panginoon. You know their hearts, you know their commitment, Panginoon. You know their burden, you know their blessing, O God. Salamat, Panginoon, pagpalain mo po ang mga anak ninyo. Maraming salamat, O Diyos. Babalik ko po ang pasalamat papuri, Panginoon, ang lahat ito aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you learned something tonight. Amen. Praise the Lord. What a great blessing tonight. Amen. Salamat po sa bat-isa na narito. Dadako na po tayo sa ating panambahan sa pangitan nating kaloob. No? Let us give cheerfully to the Lord. We invest to the work of God. Your investment is not in vain in the Lord. Amen. Your giving, it will convert to the souls to be saved. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Tawagin na po natin ating usher. Let's pray po.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa aming pong pananambahan sa buong maghapon. Salamat po sa